Ito na nga pala yung chassis na Motorstar 155. Kung napansin nyo mga boss, bumalik na sa brand new. Ito nga pala yung itsura niya dati, yung hindi pa natin siya na-repaint. At kung napansin nyo, punong-puno na talaga siya ng kalawang. At ngayon, ito na po yung kinalabasan niya. Kaya ito na pala yung araw na sisimulan na nating baklasin tong motor na to. At hindi lang yan, sinamahan pa kasi tayo ni tropa at tinulungan tayong bumaklas sa mga wire. Kaya kung napansin nyo, sobrang sira na yung wire. Kaya iisipan pa natin yan mga boss, na papalitan na natin ng bagong harness wire o i-repair na lang natin yan. At dahil nga tayo lang yung nag-build, kaya susundin na lang natin kung anong sinasabi ng may-ari, kung bibilihan ba niya o hindi. Kasi siya naman kasi yung magagastos nito. At yun na nga mga boss, dahil nga natapos na naming nabaklas yung mga harness wire, isunod na naming tinanggal yung mga tornilyo ng makina. Nahirapan kasi kami dito mga boss dahil wala siyang center stand. Kaya nga wala na kaming choice, ginamitan ko na lang siya ng center stand mga boss. I mean side stand nga pala. Gago! At nahirapan na nga pala tayo dito sa bandang part na to mga boss. Buti nga tinulungan tayo ni tropa, kaya mas madali na lang natin natanggal yung mga parts niya. At kaya nga natapos na natin nabaklas mga boss, inusa-usa ko na nga pala yung mga parts para na natin malinisan. At ako na nga lang mag-isa mga boss dahil yung tropa natin, meron kasi siyang ginagawa sa bahay nila, kaya bukas na lang daw siya dito pumunta. So ito na nga pala mga boss, tinisting ko munang nilagay yung gas tank at saka yung flat seat dahil tapos na natin yan nalinisan. I-convert kasi yan natin mga boss ng TMX 155 yung chassis niya. Magkaiba kasi yung chassis ng TMX 155 mga boss at saka Motorstar 155 kasi yung chassis nito is iba yung lagayan ng flat seat. Kaya lang meron lang tayong need putulan dito yung sa bandang upuan kasi medyo mas mahaba lang kasi yung chassis niya. And then kung napapansin nyo mga boss, yung flat seat natin, yan yung ikakabit natin dyan. So mag-order pa nga tayo ng seat cover dyan and then i-repair natin yan para mukha na rin brand new. At ito na nga palang ginamit natin gas tank mga boss, pwede ito sa Rossi 125 or 155 nga TMX, kaya kinonvert na lang natin dito. At sa ditong banda na rin natin tatabasin mga boss kasi ito kasi yung sasayad sa ating flat set. At saka puputulan na din natin dito sa bandang huli. At marami din tayong lilinisan dyan mga boss kasi galing kasi itong sidecar tong chassis na to, kaya maraming wilildingan, kaya kailangan natin yang linisin bago natin i-repaint. At yung napansin nyo mga boss, ito pala yung mga stock parts niya mga boss, stock gas tank at saka stock upuan niya mga boss. Kung napansin nyo, sobrang haba talaga, kaya kailangan talaga nating i-convert ng TMX 155. At saka sa didong bandang part na to mga boss, itinabi ko muna yung flat seat natin at saka yung gas tank dahil puputulan na kasi natin yung chassis niya bago natin i-repaint. Kasi kung bago natin i-repaint saka natin puputulan, baka masisira na lang yung bagong pintura natin, kaya pinutol ko na lang muna bago natin lilinisan yan. Lalagyan pa kasi natin yan ng print remover or strip sol mga boss, yung ginagawin natin pantanggal ng stock na pintura niya bago natin i-repaint para mas malinis talaga. At ito na nga pala mga boss yung kinalabasan ng pinutol nating chassis. Kung napansin nyo mga boss, hindi na siya kagaya kanina nga medyo mahaba. So shoutout pala sa tropa natin. At dahil nga naputol na natin yung dapat natin puputulin mga boss, at ginamitan ko na nga pala ng strip sol mga boss, at para din matanggal na yung stock pintura niya bago natin siya i-repaint mga boss. Kaya nga sa paglagay ng strip sol mga boss, i-timelapse ko na lang pala para hindi kayo mahirapan sa panonood. So ayan na mga boss, sobrang dali na nga pala kumulo yung stock pintura. So ayan na nga mga boss, ito na pala yung kinalabasan na nilagyan na natin ng strip sol. So ayan, kung napansin nyo mga boss, kumulo talaga yung pintura mga boss. At pagkatapos nga natin nilagyan ng strip sol mga boss, ginamitan ko na nga pala yan ng steel brush bago natin grinderin. At saka naggamit din ako ng gloves dyan mga boss para safety tayo, para hindi makatihan yung kamay natin. At kahit nga meron akong gloves mga boss, napansin ko talaga yung kati sa ating kamay kasi sobra kasing isog yung strip sol. Gago! At nahirapan na nga ako ng konti dito mga boss kasi hindi kasi dumating yung tropa natin. Patulungin ko na nga sana siya dito mga boss kaso hindi siya dumating. At binuhusan ko na nga pala muna ng tubig mga boss bago natin grinderin para maubos talaga yung tira-tirang strip sol. At buti nga nakabili tayo ng 5 pieces tools mga boss. Ito yung gagamitin natin sa sulok-sulok ng chassis natin mga boss. Hindi kasi siya matamaan ng grinder mga boss, yung malaking steel brush natin. At kaya nga nakabili tayo, ito yung gagamitin natin mga boss. At saka inumpisahan ko na nga palang nilinisan mga boss yung hindi masasama sa grinder natin. At maganda din kasing gamitin tong pang porting tools natin mga boss dahil maliit lang siya at magaan lang siyang gamitin. At kaya nga mas madali natin siyang matapos mga boss ko. So meron lang tayo konting conversion dito sa chassis ng Motorstar mga boss. And then ito yung gas tank na gagamitin natin pang TMX, pwede din sa Rossi. So ang problema kasi dito mga boss, medyo malayo yung chassis niya tsaka yung bracket sa gas tank. So kailangan natin ng bracket dyan to. I-welding natin dito mga boss para dito naka tornilyo yung gas tank. So testing muna natin tong gas tank.
Testing muna natin mga boss kung saan tayo maglagay ng bracket. So ganyan yung sistema niya mga boss. So napakatindig, lalo na kapag ma-repaint na natin yung chassis mga boss. Kulay red yung i-repaint natin chassis. Dahil gusto nang mayari dito mga boss na drag bike daw yung concept ng motor niya. So yun, sinunod ko na lang mga boss, and then hindi ko pa nga natapos na linisan ng maayos yung chassis dahil baka bukas i-repaint na natin to. So ito na yun mga boss, yung butas. So mayroon na din siyang butas. So dyan na lang natin itornilyo yung bolt dito sa gas tank. So i-welding muna natin tong flat bar. So ito na yung welding machine natin mga boss. So dyan sa bandang part na yan mga boss, nagsimula na nga pala ako sa pag-welding mga boss. So hindi pala ako master sa pag-welding mga boss, pero meron din ako natutunan na konti. So kailangan pa nga natin mag-practice mga boss. At dahil nga wala pa akong shield sa helmet mga boss sa pag-welding, kaya nagbangon na lang ako at naginamitan ko na lang din ng eyeglass para hindi na masira yung mata natin. So yan yung bagatira natin mga boss. So stainless pala yung gamit nating rod, kaya ganyan, parang titanium yung kinalabasan. So ito mga boss, tatabasin na lang natin to dito. So ito baka tatabasin din natin to para dito yung nakasabit yung flat seat natin. So sa bandang part na nga yan mga boss, inumpisahan ko na nga tinabas para din mabuo na natin at saka maripintan natin bukas. So bale dito nakasabit yung sabitan na ng flat seat natin mga boss. So dito, kaya binutasan ko. So dito maglagay muna tayo ng, baka butasan na lang natin to dito. Lagayan natin ng tornilyo ng flat seat natin. So tsaka na yun mga boss, kapag maripinta natin to para rekta kabit na. Dahil nga 12 na ng mood to mga boss, ay agad-agad na ako naghukad mga boss dahil ginutom na nga ako. Saktong-sakto nagluto sila ng karning baka mga boss at saka sinabawan nila, kaya agad-agad muna akong kumain para mabalik yung lakas ng katawan natin. Ayan, sobrang sarap. At dahil nga tapos na tayong kumain mga boss, ay agad-agad ko munang binugahan ng primer tong chassis niya. Hindi ko nga po muna pinakapal yung pintura mga boss dahil first coat lang. Tsaka na natin pakapalan kapag magsikan coat na nga tayo dito. At dahil nga tapos na natin pinatuyo yung primer mga boss, ay agad-agad ko munang binugahan ng kulay red. At saka hindi na nga lang ako nag-base coat dito ng silver mga boss dahil chassis lang naman yan. Pero depende na lang sa inyo mga boss kung mag-base coat kayo ng silver. Dahil para sa akin mga boss, okay lang naman kapag rektahan na lang natin bubugahan ng kulay red, kasi hindi naman tayo nagre-repaint ng cover. Kaya kung cover na yung nire-repaint natin mga boss, need talaga nating mag-base ng silver. So yun mga boss, so ito na nga pala yung kinalabasan ng ating nire-repaint na chassis na kulay red. So para siyang, hindi siya mga boss, para siyang may pagka-pink ay orange. Hindi siya kagaya nung red na red talaga. Pero okay naman yung kinalabasan mga boss. Ayan, napaka-mimis. And then yung ginawa nating silver. So lapitan natin sa camera. So ayan mga boss, silver, ito yung mga konting parts. Ayan, diba napaka-goods mga boss. And then tong swing arm natin mga boss, ayan, mayroong wilildingan talaga. Pero okay na to mga boss dahil pang samantala lang to, dahil papalitan to ng may-ari ng alloy na pang plasto talaga ditong chassis. Kitang-kita nyo naman yung hindi pa natin na-repaint mga boss, na daming kalawang talaga. So ito yung itsura niya mga boss nung hindi pa natin na-repaint. Parang talagang galing junk shop. Pero ngayon, ayan, bumalik tindig na. Yun dito. So dito, parang haba, ganitong haba to dito mga boss. Pinoto lang natin. So baka yung mag-bracket tayo dito mga boss, lagayan natin ng flat seat dahil dito okay naman pang bracket ng ating gas tank. Yan. So ang problema na lang natin, baka dito tayo magbutas bolt tornilyo ng flat seat natin. So yan lang mga boss, hanggang dito lang muna nating video. Sana abangan nyo pa rin ako mga boss sa pag-assemble dito sa motor na to.